Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso. Sabi nila, may mga sugat na natutuyo, ngunit hindi tuluyang naghihilom. Paano nga ba natin hahaplusin ang isang pusong pinatigas na ng panahon at ng matinding pighati? Posible bang ang isang payak na pagmamahal ay maging susing magbubukas sa pinakamatigas na pinto ng nakaraan? Samahan ninyo akong tuklasin ang kasagutan. Ang marahan at halos walang tunog na pagbukas ng dambuhalang itim na bakal na tarangkahan ng unang sumalubong kay Amihan. Para itong bibig ng isang higante, dahan-dahang bumubuka upang siya ay lamunin ng buo. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang luma, ngunit malinis na bag. Nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa kabila ng mainit na sikat ng araw. Sa dulo ng mahabang daanan na gawa sa batong cobblestone ay nakatayo ang isang mansyon. Hindi ito basta mansyon. Isa itong palasyo na gawa sa salamin at puting bato, moderno ang disenyo, matitigas ang mga linya, at napapalibutan ng hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos na para bang bawal malagas kahit isang dahon. Maganda ito, walang duda. Ngunit may lamig na bumabalot dito. Isang katahimikan na hindi nakakapagpanatag, kundi nakakabingi. Naisip niya ang kanilang maliit na bahay sa probinsya ng Talaaplaya, kung saan ang maririnig mo ay ang halakhak ng mga kapatid niya at ang hampas ng ngalon sa dalampasigan. Napalunok siya. Malayo ito sa kanyang kinalakihan. Isang ibang mundo. Isang mayordoma na nasa edad 50 na at may mahigpit na pagkakatali. Ang buhok ang sumalubong sa kanya sa pinto. Walang-walang ngiti. Tanging isang magalang ngunit malamig na pagtango lamang ang ibinigay nito sa kanya bago siya ihatid sa isang opisina. Ang opisina ay mas lalo pang malamig. Mula sa sahig na gawa sa dark wood hanggang sa mga bookshelf na puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. At sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang lalaking magiging amo niya. Si Dalisay del Tierro. Hindi ito tumingin sa kanya nang siya'y pumasok. Ang mga mata nito ay nakatuon sa mga dokumentong nasa harapan niya. Tumikim lamang ito, isang senyales na umupo siya sa silyang nasa harapan ng mesa. Amihan Reyes, sabi nito. Ang boses ay patag, walang bahid ng anumang damdamin. Binasa nito ang kanyang pangalan mula sa isang folder na nasa ibabaw ng mesa. Alam mo na siguro kung bakit ka narito. Ang trabaho mo ay alagaan ang anak ko, si Sinag. Tumango si Amihan, hindi magawang magsalita. Inilapag ni Dalisay ang isang papel sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Iyan ang mga patakaran sa bahay na ito. Basahin mo. Isaulo mo. Sundin mo. Kinuha ni Amihan ang papel. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Nakasulat doon ang listahan ng mga bawal. Bawal ang maingay na musika. Bawal ang telebisyon maliban sa mga educational channel. May eksaktong oras para sa lahat ng bagay. Pagkain, paglalaro, pagtulog, at ang pinakanakasulat sa dulo, sa malalaking letra, bawal ang pag-iyak sa harap ng bata. Ang kailangan ni Sinag ay disiplina at istruktura, hindi awa. Patuloy ni Dalisay, sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay maitim at malalim, ngunit walang mababakas na kahit anong emosyon. Para kang nakatingin sa isang malalim na balon na natuyo na. Hindi ako nagbabayad para sa isang taga-aliw. Nagbabayad ako para sa isang resulta. Matapos ang maikli at nagyayelong pag-uusap na yon, inihatid siya ng mayordoma sa silid ni Sinag. Ang silid ay maluwag at puno ng mga mamahaling laruan na nakaayos ng perpekto sa mga estante. Ngunit katulad ng buong bahay, kulang ito sa init. Kulang sa buhay. At sa gitna ng silid, sa isang maliit na upuan, nakaupo ang isang batang lalaki. Si Sinag, 5 taong gulang
May mga matang kasing itim ng sa kanyang ama, ngunit blanko. Nakatingin lamang ito sa bintana, sa isang malayong puno na para bang wala itong nakikita, walang naririnig. Sinag! Malamig na tawag ni amihan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng bata para maging magkapantay sila. Ngumiti siya. Ako si Ami, ang bago mong kaibigan. Walang reaksyon. Hindi man lang kumurap ang bata. Para siyang isang magandang manika na gawa sa porselana. Perpekto sa labas, ngunit walang laman sa loob. Hinawakan ni amihan ang pagnanais na haplusin ang buhok nito. Sa halip, nanatili siyang nakangiti. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Kakayanin ko para sa'yo, bata. Ang hapunan ng gabing iyon, ang pinakatahimik na hapunan sa buong buhay ni amihan. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig sa malawak na dining hall. Kasama nila sa hapag si Dalisay na nakaupo sa kabilang dulo at isang babaeng ipinakilala bilang si Tita Elena, ang kapatid ng yumaong asawa ni Dalisay. Si Tita Elena ay may matalim na tingin at manipis na mga labi. Bawat kilos ni amihan ay tinitingnan nito. Sinusuri, hinuhusgahan. Ang katahimikan ay binasag lamang nang magsalita si Dalisay, nakatingin hindi kay amihan, kundi sa isang blankong espasyo sa pader. Bukas, sisimulan mo ang schedule na ibinigay ko. Walang labis, walang kulang. Tumango lamang si amihan. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta siya sa kanyang silid, tinawag siyang muli ni Dalisay. Pumasok siya ng muli sa opisina nito. Nakatayo ito ngayon, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang madilim na hardin. Isang bagay pa, Miss Reyes, sabi nito. Ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Humarap ito at sa unang pagkakataon, nakita ni amihan ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi ito emosyon. Ito ay isang babala. Kung sa loob ng isang buwan ay wala kang progreso, sabi nito, mabagal at malinaw ang bawat salita. Makaaalis ka na. Ang mga salita ni Dalisay Del Tierro ay umalingaw-ngaw sa isip ni amihan sa mga sumunod na araw. 1 buwan, 30 araw. Iyon lamang ang panahon na ibinigay sa kanya para gumawa ng isang himala. Ang listahan ng mga patakaran ay parang pader na humaharang sa bawat balak niyang gawin. Ang bawat oras ay may nakatakdang gawain. 8:00 a.m., pagkain ng almusal, walang salita. 9 and 12 a.m., educational flashcards. 10:30 a.m., structured play, gamit lamang ang mga laruang aprobado. Para siyang nag-aalaga ng isang robot, hindi ng isang bata. At sa bawat kilos niya, naroon ang mapanuring mga mata ni Tita Elena, naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ngunit habang tinititigan niya si Sinag, ang batang nakaupo lamang sa tabi ng bintana, nawawala sa sarili nitong tahimik na mundo. Alam ni amihan na ang mga patakaran ay hindi ang sagot. Ang kailangan ng bata ay hindi istruktura. Ang kailangan nito ay koneksyon. Isang hapon, habang si Sinag ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, nagpasya si amihan. Itinabi niya ang kahon ng mga flashcard. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na dinala niya mula sa Talaaplaya. Isang maliit na koleksyon ng mga makukulay na panyo. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo mula kay Sinag. Hindi niya ito tinawag, hindi niya ito ginambala. Kinuha niya lamang ang isang panyong kulay asul na langit. Sa katahimikan ng silid, sinimulan niyang iwagayway ang panyo sa hangin. Dahan-dahan na parang isang alon sa isang mahinahong dagat. Walang salita, tanging ang marahang pagsayaw lamang ng tela. Pagkatapos, kinuha niya ang dilaw na panyo. Pinalipad ito na parang isang paru-paro. Ang pula ay naging isang bulaklak. Ang berde ay naging isang damo na humahapay sa ihip ng hangin. Gumagawa siya ng isang tahimik na kwento gamit ang mga kulay, kwento ng kanilang probinsya.
Kwento ng buhay na malayo sa lamig ng palasyong yon. Sa unang 10 minuto, walang nangyari. Nakatingin pa rin si Sinag sa labas. Ngunit hindi sumuko si Amihan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang palabas. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pagsayaw ng mga panyo. At pagkatapos, nangyari ito. Isang bahagyang paggalaw mula sa bata. Isang saglit, isang kurap lamang ng mata. Ngunit nakita niya ang dahan-dahang paglingon ng ulo ni Sinag. Ang mga blangkong mata nito ay hindi na nakatingin sa bintana, kundi sumusunod sa pag-indayog ng asul na panyo. Isang maliit na tagumpay, isang sinag ng pag-asa. Napangiti si Amihan, isang tunay at malawak na ngiti. Sa wakas, isang butas sa pader na nakapalibot sa bata. Anong kalokohan ito? Ang boses ay matigas, malamig, at puno ng pagkasuklam. Agad na nawala ang nangiti sa labi ni Amihan. Paglingon niya, nakatayo sa may pintuan si Tita Elena. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ba't sinabi sa iyo ang schedule? 3:00 ng hapon ay oras para sa sensory activities gamit ang mga aprobadong materyales. Ano yang mga basahan na yan? Tumayo si Amihan, hawak pa rin ang mga panyo. Pasensya na po, Ma'am Elena. Sinusubukan ko lang po na. Sinusubukan. Ang trabaho mo ay sumunod, hindi mag-eksperimento. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kailangan ng bata ay profesional na tulong, hindi ang mga larong kalye mo. Pinapasama mo lang ang sitwasyon. Kinuha nito ang mga panyo mula sa kamay ni Amihan at walang seremonyang inihagis sa basurahan. Bumalik ka sa schedule, ngayon din. Tumalikod si Elena at nagmarcha palabas ng silid. Narinig ni Amihan ang mabilis nitong mga yapak sa pasilyo patungo sa direksyon ng opisina ni Dalisay. Alam na niya kung ano ang kasunod. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Galit hindi para sa sarili, kundi para kay Sinag. Nakita niya ang progreso. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng bata. Gaano man ito kabilis na wala. At ngayon, winasak na naman yon. Hindi nagtagal. Isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto. Miss Amihan, pinapatawag po kayo ni Sir Dalisay sa kanyang opisina. Napapikit si Amihan. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso. Ito na ang paghuhukom. Pagpasok niya sa opisina, nakaupo si Dalisay sa likod ng kanyang mesa, katulad ng unang araw niya. Ngunit ngayon, mas madilim ang anyo nito. Mas mabigat ang katahimikan sa silid. Hindi ito nag-abalang tumingin sa kanya. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Ngayon din, nakatayo si Amihan sa harapan ng mesa, nararamdaman ang bigat ng tingin ni Dalisay kahit na hindi ito direktang nakatingin sa kanya. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila napakabigat na halos hirap siyang huminga. Inaasahan na niya ito, ngunit hindi nito nabawasan ang kabang gumuguhit sa kanyang dibdib. Sir Dalisay, panimula niya, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Ang ginawa ko po kanina, hindi ko po intensyon na suwayin ang mga patakaran ninyo. Talaga? Isang kilay nito ang bahagyang tumaas, puno ng pagdududa. Dahil ayon kay Elena, itinatapon mo ang oras sa paglalaro ng mga basahan imbes na sundin ang programang idinisenyo ng mga eksperto. Sa pagkakataong yun, hindi napigilan ni Amihan ang sarili. Nawala ang kanyang takot na palitan ng determinasyon. Hindi po yun mga basahan, sir, at hindi po ako naglalaro lang. Giit niya, may diin sa bawat salita. Nakita ko po siyang nag-react. Sa unang pagkakataon, nakita ko pong gumalaw ang mga mata ni Sinag para sundan ang isang bagay. Ang asul na panyo. Nakita ko po. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, ngunit matalim, na para bang sinusuri
Kung nagsasabi siya ng totoo, ang mga flashcard, ang mga libro, hindi po tumitingin si Sinag. Patuloy ni Amihan. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sidhi ng damdamin. Pero kanina, kahit isang segundo lang po, kumonekta siya. Alam ko po. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinalik ni Dalisay ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. Ang panga nito ay mariing nagtagis. Tapos ka na ba? Malamig na tanong nito. Nanlumo si Amihan. Hindi ito naniwala. Oo po, sir. Mabuti, sabi nito. Hindi pa rin tumitingin. Kunin mo na ang mga gamit mo. Sasabihan ko na lang ang driver na ihatid ka sa sakayan. Ang huling sahod mo ay ibibigay sa iyo ng mayordoma. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Yun na yon. Tapos na. Nabigo siya. Isang tango na lamang ang naisagot niya. Hindi na magawang magsalita dahil sa namumuong luha sa kanyang lalamunan. Tumalikod siya. Bawat hakbang palabas ng opisina ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagbalik niya sa silid ni Sinag para kunin ang iilang gamit na naiwan niya doon, nadatnan niya ang bata sa parehong posisyon, nakaupo, nakatingin sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas malungkot ang anyo nito. O baka guni-guni niya lang iyon. Lumuhod siya sa harapan nito sa huling pagkakataon. Paalam na. Sinag. Bulong niya. Isang takas na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok. Sana gumaling ka. Tumayo na siya para umalis. Ngunit habang papalayo siya, naramdaman niya ang isang napakagaang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Napahinto si Amihan. Napatigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita niya ang maliit na kamay ni Sinag nakakapit ng mahigpit sa kanyang palda. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, hindi na blangko, kundi may bahid ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang tahimik na pakiusap. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Dalisay. Nakatayo ito roon. Marahil ay para siguruhing paalis na nga siya. Ngunit natigilan ito nang makita ang eksena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kamay ng anak na nakakapit kay Amihan. Maging si Tita Elena na nasa likuran nito ay hindi makapaniwala sa nakikita. Walang sino man ang gumalaw, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Amihan. Binasag ni Dalisay ang katahimikan. Manatili ka, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong, puno ng pagkabigla at pag-asa. Manatili ka muna. Kinagabihan, hindi makatulog si Amihan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Ang maliit na kamay ni Sinag, ang pagbabago sa ekspresyon ni Dalisay. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa tahimik at madilim na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng silid ni Dalisay. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Mula sa loob, narinig niya ang isang tunog, isang ungol na puno ng sakit. Clara? Napatigil si Amihan, nagtago sa anino ng pader. Clara, patawarin mo ako. Ang narinig niyang bulong, ang boses ay basag at puno ng paghihirap. Kasalanan ko ang lahat. Ang boses na yon, hindi ito ang boses ng malupit at malamig na amo na kilala niya. Ito ang boses ng isang lalaking wasak, isang kaluluwang nalulunod sa sarili nitong kadiliman. Nakatayo si Amihan sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang mga pader na itinayo ni Dalisay sa paligid nito ay hindi gawa sa galit o pagmamataas. Gawa ang mga yon sa matinding sakit at pagsisisi. At sa puso ni Amihan, isang bagong damdamin ang isinilang para sa lalaking nasa loob ng silid. Hindi na takot, kundi awa.
at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na maunawaan ang lalim ng kanyang kalungkutan. Ang pangyayari sa silid ni Sinag ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang pagbabago sa mansyon. Hindi na muling binanggit ni Dalisay ang tungkol sa mga patakaran at si Tita Elena naman ay tila mas naging maingat, bagamat nanatili ang talim sa kanyang mga tingin. Ang maliit na pagkilos ng kamay ni Sinag ay nagbigay kay Amihan ng isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang listahan ng utos. Pahintulot. Hindi na niya ginamit ang mga flashcard. Sa halip, dinala niya ang mundo sa loob ng silid ni Sinag. Isang umaga, pumasok siya na may daladalang isang maliit na paso na puno ng lupa at isang supot ng mga butil ng mais. Tayo'y magiging mga hardinero ngayon, Sinag. Masayang sabi niya, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Umupo sila sa sahig, sa may bintana, kung saan tumatama ang sikat ng araw. Ipinakita niya sa bata kung paano gumawa ng maliliit na butas sa lupa gamit ang daliri. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang butil ng mais sa kamay ni Sinag at sa kanyang pagkagulat, hindi ito binitiwan ng bata. Sa halip, ang mga daliri nito ay marahang nagsara sa paligid ng butil. Tinulungan ni Amihan ang kamay ni Sinag na ilagay ang butil sa lupa at takpan ito. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit sa loob ng ilang segundo. Ang magaspang niyang palad dahil sa trabaho sa probinsya at ang malambot at maliit na palad ng bata. May isang kuryenteng dumaloy sa sandaling iyon, isang koneksyon na mas malalim pa sa salita. Sa mga sumunod na araw, naging ritual na nila ang pagbisita sa kanilang maliit na tanim. Dinidiligan nila ito tuwing umaga. At sa bawat pagbisita, may napapansin si Amihan. Si Sinag ay mas alerto. Ang mga mata nito ay hindi na palaging nakatingin sa malayo. Ngayon, tumitingin na ito sa paso, na para bang naghihintay ng isang himala. Mula sa kanyang opisina na may siwang sa pintuan, lihim na pinagmamasdan ni Dalisay ang lahat. Nakikita niya si Amihan na nakaupo sa sahig, kausap ang kanyang anak na para bang normal ang lahat. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa mga tanim na mais sa kanilang bukid sa Talaaplaya, kung paano ito sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang bagay ang nagsimulang matunaw sa loob ng nagyeyelong puso ni Dalisay. Ang paraan ng pag-aalaga ni Amihan ay ibang-iba sa mga therapist na binayaran niya noon. Walang pilitan, walang presyon, tanging payak na pasensya at hindi maipaliwanag na init. At nakikita niya ang epekto nito sa kanyang anak. Isang hapon, habang abala si Dalisay sa pagtingin sa mga email, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa silid ni Sinag. Hindi ito salita, kundi isang ungol ng pagkatuwa. Napabangon siya sa kanyang upuan at dahan-dahang sumilip. Naroon si Amihan at Sinag, nakadungaw sa paso. At sa gitna ng maitim na lupa, may isang maliit na bagay na kulay berde ang sumisibol, isang usbong. Nakaturo ang daliri ni Sinag dito at sa mga labi ng bata, may isang bakas ng ngiti, isang napakaliit, halos hindi mapansing kurba, ngunit para kay Dalisay, ito ay kasing liwanag ng araw. Iyon ang unang nangiti na nakita niya sa kanyang anak sa loob ng mahigit 1 taon. Nang mga sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Amihan na para bang naramdaman ang kanyang presensya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngumiti si Amihan sa kanya, isang nangiting puno ng pag-asa at tagumpay, isang nangiting nagsasabing, "Nakita mo ba? Nakita mo rin, di ba?" Natigilan si Dalisay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Dali-dali siyang tumalikod at isinara ang pinto. Sumandal dito, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Sa kabilang banda, si Tita Elena ay nakamasid din mula sa malayo. At ang nakikita niya ay hindi isang milagro, kundi isang banta. Ang babaeng ito mula sa probinsya, sa kanyang palagay, ay unti-unting inaagaw ang atensyon ng bata. At higit sa lahat,
ang impluwensya sa pamamahay na yon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang anino ang pumasok sa silid ni Sinag. Dahan-dahan itong lumapit sa pasong nakalagay sa tabi ng bintana. May ibinuhos ito sa lupa, isang likidong walang kulay. Pagkatapos, tahimik itong lumabas na para bang walang nangyari. Kinaumagahan, masayang pumasok si Amihan sa silid. Bit-bit ang pandilig. Magandang umaga, Sinag. Handa ka na bang batiin ang ating maliit na halaman? Ngunit nang makalapit sila sa paso, isang malungkot na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang maliit na usbong na kahapon lamang ay puno ng buhay ay ngayon ay nakalaylay, naninilaw at walang buhay. Patay na ito. Ang maliit na ngiti na namuo sa mukha ni Sinag ay unti-unting naglaho. Tumingin ito sa halaman. Pagkatapos ay kay Amihan, ang mga mata nito ay muling naging blangko. Dahan-dahan itong tumalikod at bumalik sa kanyang upuan sa tabi ng bintana, muling ipinikit ang sarili sa mundo. Para kay Amihan, ang panunuyot ng halaman ay parang panunuyot din ng pag-asang nagsisimula pa lamang mamukadkad sa kanyang puso. Ang unang pumasok sa isip ni Dalisay nang makita ang lanta at patay na usbong ay isang pamilyar na damdamin. Galit. Isang nag-aalab na galit na mabilis kumalat sa kanyang ugat na para bang lason. Ito ang kanyang pananggalang. Ito ang pader na mabilis niyang itinatayo sa tuwing may isang bagay na nagbabantang saktan siya. At ang pag-asang namuo sa puso niya kahapon, ang ngiti ni Sinag, ang kislap sa mga mata nito, ay isang bagay na napakadelikadong mawala. Ngayon, nawala na nga. Hindi niya hinanap si Elena. Hindi niya inisip ang ibang dahilan. Ang una niyang nakita ay si Amihan na nakatayo sa tabi ng pawako. Ang muka ay puno ng pagkadismaya at ito ang naging sentro ng kanyang galit. Anong nangyari dito? Ang boses niya ay bumagyo sa loob ng tahimik na silid. Nagulat si Amihan, ngunit hindi ito nagsalita. Tumingin lamang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan. Kapabayaan mo ito. Sigaw niya itinuturo ang kawawang halaman. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Isang simpleng halaman. Hindi mo pa nabantayan. Nakita mo ba ang epekto sa anak ko? Ibinalik mo na naman siya sa simula. Ang bawat salita ay parang latigo, ngunit si Amihan ay nanatiling nakatayo roon, tahimik na tinatanggap ang bawat hagupit. Hindi siya umiyak, hindi siya nangatwiran. Tiningnan lamang niya si Dalisay na may ekspresyong pinaghalong sakit at pag-unawa, na mas lalo lamang nagpagalit sa kanya. Inaasahan niyang ipagtatanggol nito ang sarili, ngunit ang pananahimik nito ay isang salamin na ipinapakita ang sarili niyang karahasan. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Amihan sa katahimikan. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang opisina, ang galit ay unti-unting napalitan ng ibang damdamin. Isang mapait na lasa ng pagsisisi. Narinig niya ang sariling mga salita na umuulit sa kanyang isip. Nakita niya ang itsura ni Amihan at higit sa lahat, nakita niya ang pagkawala ng pag-asa sa mukha ni Sinag. Hindi si Amihan ang may kasalanan doon. Siya. Siya ang sumigaw. Siya ang nagdala ng bagyo sa loob ng munting mundo na sinusubukang buuin ni Amihan para sa kanyang anak. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hindi niya magawang magtrabaho. Lumabas siya ng opisina, naglalakad-lakad sa madilim na pasilyo ng mansyon. Nang mapadaan siya sa silid ni Sinag, nakita niyang mahimbing na itong natutulog, ngunit wala na ang paso sa tabi ng bintana. Ilang saglit pa, sa may dulo ng pasilyo, sa may pinto patungo sa hardin, may naaninag siyang isang malamlam na ilaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga yapak ay walang tunog sa makapal na karpet. Doon sa sahig, sa liwanag ng isang maliit na lamp, nakaupo si Amihan. Nakaluhod ito sa harap ng isang malaking kahon na gawa sa salamin. Sa loob nito,
Abala ito sa pag-aayos ng mga maliliit na bato, lupa, at mga piraso ng lumot. Maingat niyang inilalagay ang mga maliliit na halaman, mga succulent at pako, na hindi nangangailangan ng labis na sikat ng araw. Gamit ang isang maliit na sipit, gumagawa ito ng isang terrarium, isang maliit na hardin na nakakulong sa salamin, isang sariling mundo, protektado mula sa labas. Pinanood siya ni Dalisay mula sa dilim. Pinanood niya ang konsentrasyon sa mukha nito, ang ingat sa bawat kilos ng kanyang mga daliri. Ang babaeng sinigawan niya kaninang umaga dahil sa isang patay na halaman ay ginugol ang buong gabi sa pagbuo ng isang buong hardin. Hindi ito sumuko, hindi ito nagtanim ng galit. Sa halip, gumawa ito ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang paghanga ang unti-unting pumuno sa puso ni Dalisay. Isang paghangang matagal na niyang hindi naramdaman para sa kahit na sino. Ang babaeng ito ay may lakas na hindi nakikita sa panlabas na anyo. Isang lakas na nagmumula sa isang pusong puno ng pag-asa. Nanatili siyang nakamasid, hindi namamalayan ang paglipas ng oras hanggang sa makita niyang bumabagal na ang kilos ni Amihan. Ang ulo nito ay nagsimulang tumango-tango, nilalabanan ng antok. Ngunit sa huli, nanaig ang pagod. Dahan-dahan, ipinatong nito ang kanyang ulo sa gilid ng mesa kung saan ito gumagawa at doon na nakatulog. Ang isang kamay ay nasa tabi pa rin ng munting hardin na kanyang nilikha. Mukha itong pagod, ngunit payapa. Isang hindi mapigilang pagnanais ang naramdaman ni Dalisay na lumapit. Nahaplusin ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha nito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit sa kalagitnaan ng hangin, pinigilan niya ang sarili. "Sino ka para gawin yan?" tanong niya sa sarili. Sa halip, tumalikod siya at tahimik na pumanik sa itaas. Kumuha siya ng isang manipis na kumot mula sa linen closet. Bumalik siya sa ibaba at sa sukdulang pag-iingat, maingat niyang ibinalot ang kumot sa mga balikat ni Amihan. Isang simpleng kilos, isang kilos ng kabutihan na kahit siya mismo ay nagulat na nagawa niya. Habang tinititigan niya ang natutulog na dalaga, alam niyang may nagbago na sa loob niya. Ang mga pader na matagal niyang itinayo ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang munting hardin sa loob ng salamin ay naging sentro ng mundo ni na Amihan at Sinag. Kinaumagahan matapos itong gawin ni Amihan, dinala niya ito sa silid. Ang reaksyon ni Sinag ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang mga mata ng bata, na matagal ng blangko, ay nagkaroon ng kislap ng pagkamangha. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagsimula nang maging mas buhay. Itinuturo nito ang mga halaman. Hinahawakan nito ang malamig na salamin ng terrarium. At higit sa lahat, ang mga mata nito ay hindi na lamang nakatingin sa labas, kundi nakatingin na kay Amihan, na para bang naghihintay kung ano ang susunod nilang gagawin. Isang hapon, habang sila'y magkatabing nakaupo sa sahig at pinagmamasdan ang kanilang munting hardin, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang magandang paru-paro na may mga pakpak na kulay asul at itim ang pumasok sa bintana at marahang lumipad sa loob ng silid. Natigilan si Amihan. Napakabihira nito sa syudad. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang reaksyon ni Sinag. Ang mga mata nito ay nanlaki. Sinusundan ng bawat pagkampay ng mga pakpak ng paru-paro. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang lumilipad na nilalang. Ang paru-paro ay marahang dumapo sa ibabaw ng salamin ng terrarium. Ang mga pakpak nito ay dahan-dahang tumitikom at bumubuka. Si Sinag ay napanganga. Isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tunog ng purong pagkamangha. At pagkatapos, sa isang tinig na mahina. Garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit at nanginginig, isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. "Ami." Tumigil ang mundo ni Amihan.
Para siyang nakarinig ng isang himig mula sa langit. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Nakatingin din sa kanya ang bata. Ang mga mata ay kumikinang. Ami, ulit nito, mas malinaw ng kaunti. Sa pintuan, nakatayo si Dalisay na tigilan. Narinig niya ang lahat. Hindi napigilan ni Dalisay ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang tunog na yon, ang boses ng kanyang anak na matagal na niyang inaasam na muling marinig. Mabilis siyang pumasok, lumuhod sa tabi ni Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Sinag, anak! Bulong niya. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang anak na para bang ayaw na niya itong bitawan pa. Sa ibabaw ng balikat ni Dalisay, nakita ni Amihan ang mga mata ni Sinag. At sa mga matang yon, nakita niya ang simula ng pagbabalik. Ang tagumpay ay matamis. Ang buong mansyon ay tila nabuhayan. Ngunit may isang taong hindi nakikita ang liwanag, kundi ang anino. Habang si Dalisay ay nasa kasukdulan ng kanyang kaligayahan, hinarang siya ni Tita Elena sa pasilyo. May ngiti sa labi nito, ngunit ang mga mata ay malamig. Nakakatuwa, Dalisay, hindi ba? Panimula nito. Isang milagro. Oo, tita, isang milagro. Sagot ni Dalisay. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Pero, napansin mo ba kung anong unang salitang sinabi niya? Tanong ni Elena. Ang boses ay tila inosente, ngunit may nakatagong lason. Hindi papa, hindi pangalan ng ina niya. Huminto ito. Hinahayaang bumaon ang bawat salita. Ang pangalan ng babaeng yon ang tinawag niya. Ang nangiti sa mukha ni Dalisay ay unti-unting naglaho. Huwag mo akong masamain, patuloy ni Elena. Hinahaplos ang braso nito na para bang nakikiramay. Masaya ako para sa bata. Pero hindi ba't nakakabahala? Unti-unti niyang kinakalimutan si Clara at pinapalitan siya ng babaeng iyan sa puso at isip ng anak mo. Bawat salita ni Elena ay parang karayom na tumutusok sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Dalisay, ang kanyang pagkakasala. Ang alaala ni Clara, ang takot na binubura na niya ang memorya ng kanyang yumaong asawa. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay unti-unting nilamon ng isang malamig at pamilyar na anino, ang anino ng kanyang nakaraan. Tama si Elena. Ang unang salita ni Sinag ay hindi pangalan niya at lalong hindi pangalan ni Clara. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang mahigpit na linya. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng panlalamig. Ang pasasalamat na naramdaman niya para kay Amihan ay biglang nabahira ng pagdududa at isang hindi maipaliwanag na galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon. Iniwan siya ni Elena sa pasilyo, mag-isang nilalamon ng mga multo ng kanyang nakaraan. Bawat salita nito ay isang binhi ng lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang bawat hibla ng kaligayahang naramdaman niya kanina lamang. Mabibigat ang mga paa niyang bumalik sa silid ni Sinag. Naroon pa rin si Amihan, nakaupo sa sahig. Malawak ang nangiti habang pinagmamasdan si Sinag na ngayon ay sinusubukang hawakan ang paru-parong lumilipad pa rin sa silid. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng purong kaligayahan. Ngunit para kay Dalisay, ang larawan ay mali. May kulang at may sobra. Naramdaman ni Amihan ang kanyang pagdating at lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning pa rin sa tuwa. Sir Dalisay, hindi po ba't isang himala? Hindi sumagot si Dalisay. Tumingin siya kay Amihan, ngunit ang init at pasasalamat sa kanyang mga mata kanina ay wala na. Napalitan na ito ng yelo. Ang ngiti sa labi ni Amihan ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkalito. Ang masayang kapaligiran sa silid ay biglang bumigat. Binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Tapos na ang oras ng paglalaro.
sabi ni Dalisay. Ang boses ay patag at walang buhay. Ibalik mo siya sa kanyang schedule. Napatanga si Amihan. Po? Pero sir, nagsalita na po siya. Ito na po yon. Narinig mo ang sinabi ko? Putol ni Dalisay. Ang bawat salita ay matigas at mabigat. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Amihan. Isang tingin na puno ng babala na halos makasugat. Ang lalaking umiyak sa tuwa kanina ay naglaho na, napalitan ng isang estrangherong malupit at malamig. Ang puso ni Amihan ay tila piniga. Ang matamis na tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Ano ang nangyari? Ano ang nagawa niyang mali? Tumayo si Dalisay at lumapit. Hindi para tingnan ng anak, kundi para harapin si Amihan. Yumuko ito ng bahagya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong na para sa kanya lamang. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong palitan ang ina niya. Ang mga salita ni Dalisay ay parang isang pader na yelo na muling itinayo sa pagitan nilang lahat. Mas mataas, mas makapal, at mas malamig kaysa dati. Ang himalang nangyari sa silid ni Sinag ay tila isang panaginip na lamang, isang magandang alaala na mabilis na binura ng isang malupit na katotohanan. Ang mansyon ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Amihan ang bigat ng bawat paghinga. Sinubukan niyang ibalik ang dati nilang gawain ni Sinag, ngunit may nagbago na. Ang bata, na tila isang sensitibong salamin, ay naramdaman ang pader na itinayo ng kanyang ama. Isang umaga, habang nakaupo sila sa harap ng terrarium, sinubukan ni Amihan na kausapin ang bata. Sinag, tingnan mo, may bagong dahon ang isa sa mga halaman natin. Ngunit si Sinag ay hindi lumingon. Ang mga mata nito ay muling ibinalik sa malayong puno sa labas ng bintana. Ang kislap ng pagkamangha na nakita ni Amihan, ilang araw lang ang nakalipas, ay wala na. Napalitan muli ng isang blangkong tingin. Nang subukan ni Amihan na hawakan ang kamay nito, marahan itong binawi ng bata at lumayo ng kaunti. Ang bawat pag-iwas ni Sinag ay parang isang libong karayom na tumutusok sa puso ni Amihan. Ang koneksyon na pinaghirapan niyang buuin ay unti-unting napuputol at wala siyang magawa kundi panoorin itong mangyari. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, hindi na napigilan ni Amihan ang mga luha. Humagulgol siya nang walang tunog. Ang mukha ay nakasubsob sa unan. Ang sakit ay hindi lamang dahil sa pagbabalik sa dati ni Sinag, kundi dahil sa pagkalito. Ano ang nagawa niyang mali? Bakit ang isang sandali ng purong kaligayahan ay naging dahilan ng ganitong kalungkutan? Ang mga salita ni Dalisay ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Huwag mong palitan ang ina niya. Hindi niya sinusubukang palitan ang sinuman. Ang tanging gusto niya ay tulungan ang isang batang nalulunod sa sarili nitong katahimikan. Ngunit ngayon, siya mismo ay nalulunod sa isang dagat ng kalungkutan. Isang araw, umalis si Dalisay at Tita Elena para sa isang mahalagang business meeting na magtatagal hanggang gabi. Ang mansyon ay tila mas lalo pang tumahimik. Inutusan siya ng mayordoma na maglinis sa itaas na palapag, sa pasilyo kung saan matatagpuan ang master's bedroom. Mag-ingat ka lang sa may dulo ng pasilyo, yung katabing silid, bilin ng mayordoma. Ipinagbabawal ni Sir Dalisay na galawin o buksan ang pinto roon. Tumango si Amihan. Alam niya kung aling silid ang tinutukoy nito. Ang silid ng yumaong si Clara. Isang silid na palaging nakakandado. Isang sagradong lugar na tila nagyelo sa panahon. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang lumang aparador sa pasilyo, hindi niya maiwasang mapatingin sa pintong iyon. Gawa ito sa dark wood. Simple, ngunit mukhang mabigat. Ano kaya ang nasa loob? Ano ang mga alaalang nakatago sa likod ng nakasaradong pinto na yon? Sa kanyang pag-usisa, dahan-dahan siyang lumapit.
Hindi para buksan, kundi para lamang tingnan ng mas malapitan. Ngunit nang mapadaan ang kanyang kamay sa doorknob na gawa sa tanso, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Hindi ito nakalock. May kaunting puwang sa pagitan ng pinto at ng hamba nito. Tila hindi ito naisara ng maayos sa huling pagkakataon. Isang malakas na kaba ang naramdaman niya. Isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pagkaakit. Alam niyang bawal. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang kanyang gagawin. Ngunit ang pagnanais na makaunawa, na malaman ang pinagmumulan ng sakit na bumabalot sa pamilyang ito, ay mas malakas. Nanginginig ang kamay. Itinulak niya ng napakagaan ang pinto. Isang mahinang langit-ngit ang kanyang narinig. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, nagbubunyag ng isang silid na tila iniwanan ng panahon. Nababalot ng manipis na alikabok ang lahat. Ang kama ay maayos pa rin. Ang mga damit ay nakatiklop sa isang silya at may isang botelya ng pabango na nakatayo sa ibabaw ng dresser. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng pinaghalong alikabok at isang matamis na pabangong matagal ng kumpas. Ang mga mata ni Amihan ay gumala sa buong silid na para bang naglalakad sa isang sagradong libingan. At pagkatapos, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng kama, bahagyang nakatago sa anino, may isang bagay na pamilyar. Isang kwadernong balot sa balat. Luma na ito at may isang leather strap na nakapulupot dito. Isang diary. Ang kwaderno ay tila may sariling bigat. Isang bigat na hindi pisikal, kundi puno ng mga lihim at kalungkutan. Kinakapos ang hininga ni Amihan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na ibalik ito, lumabas ng silid at kalimutan ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakasaksi sa sakit ni Sinag at sa nakatagong pighati ni Dalisay, ay kailangang malaman ang katotohanan. Sa nanginginig na mga kamay, dinampot niya ang diary mula sa sahig. Ang balat nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan, kinalas niya ang strap na nakapulupot dito at binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Sulat ng isang babaeng edukada. Ito ay sulat ni Clara Del Tiero, August 14. Hawak ko na sa aking mga bisig si Sinag, ang aking munting anghel. Siya na yata ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Sabi ni Dalisay, sa kanya raw nagmana ng mga mata. Napakasaya niya. Napakasaya ng lahat. Pero bakit sa gitna ng lahat ng ito, may isang anino sa puso ko na hindi ko maipaliwanag? Siguro pagod lang ako. Nagpatuloy sa pagbasa si Amihan. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-ibig para sa bata. Ngunit sa bawat pahina, may isang linyang nagpapahiwatig ng isang lumalaking kalungkutan. October 3, gabi-gabi na lang siyang umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin. Sabi ni Dalisay, kailangan kong maging mas matatag na ang isang Del Tiero ay hindi dapat nagpapakita ng kahinaan. Sinusubukan ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang iyak ni Sinag, pakiramdam ko ay kasabay na dinudurog ang puso ko. Pakiramdam ko ay isa akong kabiguan. Isang panlalamig ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Ito ay hindi kwento ng isang perpektong ina. Ito ay kwento ng isang babaeng tahimik na nalulunod. Lumingon siya sa pinto, tinitiyak na walang tao, bago muling ibinalik ang tingin sa diary. December 21, sinabi ko kay Dalisay na kailangan ko yata ng tulong, na baka dapat akong kumausap ng isang doktor. Nagalit siya. Ang sabi niya, ang kailangan ko lang ay disiplinahin ang sarili ko at mag-focus sa pagiging isang mabuting asawa at ina. Ang problema raw ay sa isip ko lang. Oo, nasa isip ko nga. At ang isip ko ay isang kulungan na hindi ko matakasan. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Amihan. Ngayon, naiintindihan na niya ang ugali ni Dalisay. Ang kanyang pagiging kontrolado
Ang kanyang pagbibigay diin sa disiplina, ito ang parehong mga bagay na ipinataw niya kay Clara. Nanginginig niyang binuklat ang mga huling pahina. Ang sulat kamay ay hindi na pino. Ito ay magulo, nagmamadali, na para bang isinulat sa gitna ng isang bagyo. Ang huling entry. Ang petsa ay ang araw ng aksidente. February 12, nag-away na naman kami. Isang maliit na bagay lang tungkol sa pag-iyak ni Sinag, pero lumaki. Sinabi niyang pinapabayaan ko ang sarili ko, na hindi na ako ang babaeng pinakasalan niya. Sinabi kong pagod na ako, na kailangan ko ng tulong. Ang sabi niya, kailangan ko lang ayusin ang sarili ko. Siguro nga, kailangan kong umalis kahit saglit lang para makahinga. Kailangan ko ng hangin. Iyon na. Iyon na ang huling sinulat niya. Isinara ni Amihan ang diary. Ang katotohanan ay parang isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay ang resulta ng isang desperadong pagtakas. At si Dalisay? Si Dalisay ang huling taong nagtulak sa kanya. Kaya pala ganito na lang ang bigat na dinadala nito. Kaya pala ganito na lang ang pagsisisi na nakikita niya sa mga mata nito tuwing gabi. Bigla, isang pamilyar na tunog mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang ugong ng isang makina ng sasakyan, ang tunog ng mga gulong sa graba. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa takot. Si Dalisay, umuwi siya ng maaga. Dali-dali siyang tumayo, ang diary ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Anong gagawin niya? Ibabalik niya ito sa ilalim ng kama. Ngunit habang akma siyang yuyuko, narinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Kasunod nito ang mabibigat at pamilyar na mga yapak sa hagdanan. Paakyat sa kanyang direksyon. Huli na ang lahat. Napatayo siya ng tuwid sa gitna ng silid, parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang diary ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang mga yapak ay huminto sa tapat ng pinto. Ang doorknob ay dahan-dahang umikot. Ang pinto ay bumukas. Nakatayo roon si Dalisay. Ang kanyang mukha ay unay nagtataka kung bakit bukas ang ilaw sa silid ng kanyang asawa. Ngunit nang makita niya si Amihan at ang kwadernong hawak nito, ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Amihan kailanman. Isang pinaghalong gulat, sakit, at isang nakakamatay na galit. Ang hangin sa silid ay tila nagyelo. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa isang sigaw. Tumingin si Dalisay mula sa mukha ni Amihan, pababa sa diary na hawak nito, at muling bumalik sa mga mata niya. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas ito, ay hindi pa sigaw. Ito ay isang bulong. Isang bulong na mas malamig pa sa yelo. Bitiwan mo yan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat, na para bang kayang durugin ang mga buto. Bawat segundo ay tila isang oras na lumilipas. Ang mga mata ni Dalisay ay nanlilisik. Isang nagbabagang galit na nagmumula sa isang lugar na mas malalim pa sa pagkasuklam. Nagmumula ito sa Dalisay na takot. Hindi gumalaw si Amihan. Ang diary ay nanatiling mahigpit sa kanyang mga kamay, na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon, Miss Reyes, sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Bitiwan mo ang hindi sa iyo. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amihan. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa likod nito, may isang bagong damdamin na umusbong. Isang matinding awa. Awa para sa batang sisinag. Awa para sa babaeng sumulat ng diary. At higit sa lahat, awa para sa lalaking nasa harapan niya na pilit tinatakasan ang isang katotohanang matagal nang humahabol sa kanya. Kailangan ninyo itong malaman. Bulong niya.
Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Ang kanyang pagtanggi ang naging mitya. Isang mabangis na sigaw ang kumawala kay Dalisay. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Amihan. Ang kamay ay nakaumang para agawin ang kwaderno. "Huwag mong basahin yan!" Napaatras si Amihan, niyakap ang diary sa kanyang dibdib. Nagpambuno sila sa gitna ng silid, isang desperadong sayaw ng puwersa. Si Dalisay, sa kanyang galit, ay malakas. Ngunit si Amihan, sa kanyang determinasyon, ay hindi bumitaw. Hawak niya hindi lamang ang isang libro, kundi ang susi sa lahat ng sakit na bumabalot sa bahay na yon. "Akin na sabi!" Sigaw ni Dalisay, pilit na inaagaw ang libro sa gitna ng kanilang paghahatakan. Napunit ang isang pahina. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang namayani. Hindi ito pasigaw. Ito ay basag, nanginginig, ngunit malinaw. Ang tinig ni Amihan. Binabasa niya ang huling isinulat ni Clara. "Nag-away na naman kami. Sinabi kong pagod na ako, na kailangan ko ng tulong." Napahinto si Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay nanigas. Binitiwan niya ang kwaderno. Ang mga salitang iyon, ang mga eksaktong salitang matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Nagpatuloy si Amihan, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang sabi niya, "Kailangan ko lang ayusin ang sarili ko. Siguro nga, kailangan kong umalis kahit saglit lang para makahinga." Parang isang malakas na kulog, ang nakaraan ay bumalik kay Dalisay. Biglang nagbago ang anyo ng silid. Hindi na niya nakikita si Amihan. Ang nakikita niya ay si Clara, nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Narinig niya ang sarili niyang boses, malupit at walang pasensya. "Problema mo yan, Clara. Ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang maging mahina." Nakita niya ang pagtalikod nito, ang pagsakay sa kotse, ang huling tingin nito sa kanya na puno ng sakit bago nito pinaharurot ang sasakyan papalayo sa kanya, papalayo sa lahat. "Hindi," ungol ni Dalisay, napahawak sa kanyang ulo na para bang sasabog ito. Gumuho ang kanyang mundo. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon. Ang mga pader ng galit, ng pagkontrol, ng pagtanggi, ay sabay-sabay na gumuho. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, sa paanan ni Amihan. Ang nakakakilabot na katahimikan ay napalitan ng isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang hagulgol ng isang lalaking tuluyang nawasak. "Kasalanan ko," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ako ang may kasalanan. Hindi ko siya pinakinggan. Sinabihan niya ako. Humingi siya ng tulong. Pero sinigawan ko lang siya. Nakatayo lamang si Amihan. Ang diary ay nakababa na sa kanyang tagiliran. Ang galit sa kanyang puso ay wala na. Napalitan ng isang malalim na pagkaunawa at awa. Pinanood niya ang lalaking palaging matatag, ang lalaking tila gawa sa bato, na ngayon ay basag at pira-piraso sa sahig, nalulunod sa isang karagatan ng pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Sa gitna ng napakabigat na sandaling iyon, isang bagong presensya ang dumating. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Anong kaguluhan ito? Ang boses ay matigas at puno ng pagtataka. Paglingon nila, nakatayo roon si Tita Elena. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at hindi makapaniwala habang nakatingin sa kapatid ng kanyang yumaong kapatid na nakaluhod at humahagulgol sa sahig. Ang pagdating ni Elena ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid, pilit na pinapatay ang anumang natitirang init. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam, nakatuon hindi sa nagdurugang si Dalisay, kundi kay Amihan. "Ikaw!" sigaw ni Elena.
Ang daliri ay nakaturo kay amihan. Anong ginawa mo sa kanya? Nilason mo ang isip niya. Mabilis siyang lumapit. Akmang haharapin si amihan, ngunit isang tinig ang pumigil sa kanya. Tama na, Elena. Ang boses ay mahina, pagod at basag. Ngunit may bigat ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Elena kailanman. Dahan-dahan, sa tulong ng pagkapit sa isang silya, tumayo si Dalisay. Ang kanyang muka ay puno ng luha, ang kanyang anyo ay wasak, ngunit sa kanyang mga mata may isang bagong liwanag, ang liwanag ng isang masakit, ngunit mapagpalayang katotohanan. Huwag mo siyang sisisihin, sabi ni Dalisay, umiling-iling. Wala siyang kasalanan. Dalisay, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Sinisira niya ang alaala ni... Ang alaala ni Clara? Putol ni Dalisay. Ang boses ay biglang tumaas, puno ng sakit. Matagal ko nang sinisira ang alaala niya. Sa bawat araw na itinago ko ang katotohanan, sa bawat araw na ginamit ko ang disiplina para takpan ang sarili kong pagkakasala. Natigilan si Elena na paatras sa sidhi ng emosyon ng lalaki. Namatay siyang malungkot, Elena. Patuloy ni Dalisay, ang bawat salita ay isang punyal sa sarili niyang puso. Namatay siyang humihingi ng tulong na hindi ko ibinigay. At sa loob ng 2 taon, ginawa kong kulungan ng bahay na ito para pagbayaran ng kasalanan ko at isinama ko pa ang sarili kong anak. Tumingin siya kay Elena. Ang mga mata ay puno ng isang pinal na desisyon. Kailangan naming maghilom at hindi namin magagawa yon kung narito ka. Pakiusap, hayaan mo na kami. Ang mukha ni Elena ay namutla, napalitan ng galit at pagkatalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Dalisay, pagkatapos ay si amihan na may isang tingin na puno ng lason. Pagkatapos, tumalikod ito at nagmarch sa palabas ng silid. Ang bawat yapak ay mabigat sa galit. Isinara nito ang pinto ng malakas at sa wakas, ang mansyon ay napuno ng isang tunay na katahimikan. Ang katahimikan ay nanatili sa pagitan ni Dalisay at amihan. Siya ay lumapit sa bintana, nakatingin sa madilim na hardin. Ang mga balikat ay gumuho sa bigat ng lahat. Si amihan naman ay dahan-dahang lumapit sa isang maliit na mesa at maingat na inilapag ang diary ni Clara. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Dalisay. Hindi pa rin lumilingon. Patawad. Bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lamang. Hindi sumagot si amihan. Hinayaan niya lang itong magsalita. Humarap si Dalisay sa kanya. Ang mga mata nito ay pula at pagod. Ngunit wala na ang lamig, wala na ang pader. Ang nakikita na lang niya ay isang taong hubad sa lahat ng kanyang pagkukunwari. Patawad sa lahat. Ulit niya. Mas malinaw ngayon. Sa pagsigaw ko, sa mga patakaran, sa pagiging bulag ko, patawad kung nasaktan kita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni amihan. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Naiintindihan ko po. Sa sandaling iyon, isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Sinag. Marahil ay nagising sa sigaw kanina. O marahil ay naramdaman ang biglaang pagbabago sa bigat ng hangin sa buong bahay. Nakatingin siya sa kanila. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay amihan patungo sa kanyang ama. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Dalisay at sa isang kilos na hindi inaasahan ng sinuman, ang bata ay nagsimulang maglakad. Dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Lumapit ito sa kanyang ama. Napaluhod si Dalisay upang salubungin ang anak. Ang mga mata ay kapantay na ngayon ng maliit na bata. Inaasahan niyang makikita ang takot o pagkalito sa mukha ni Sinag, ngunit wala. Hindi nagsalita ang bata. Sa halip,
Marahan nitong itinaas ang kanyang maliit na kamay at ipinatong sa basang pisngi ng kanyang ama, na para bang pinupunasan ang mga luhang hindi nito kayang punasan para sa sarili. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Dalisay sa simpleng haplos na yon. Niyakap niya ang anak, hindi na bilang isang amang nagpoprotekta, kundi bilang isang taong nangangailangan ng kanlungan. Sa yakap na yon, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagmamahal na matagal na niyang ikinadina sa loob ng kanyang puso. Nakatayo si amihan sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ang tagpo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pinaghalong lungkot at saya. Ito na ang tunay na simula ng paghilom. Hindi ang unang salita, kundi ang unang haplos ng pag-unawa. Matapos ang ilang sandali, sa gitna ng kanilang yakap, iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata at tumingin kay amihan. Sa ibabaw ng ulo ni Sinag, ang mga mata ng bata ay lumingon din sa kanya. At sa isang saglit, ang tatlo sa kanila ay konektado sa isang tahimik na pag-unawa. Wala na ang galit, wala na ang pader. Ang tanging naroon sa mga mata ni Dalisay ay isang malalim, taos puso, at hindi masukat na pasasalamat, at isang bagong damdamin na nagsisimula pa lamang niyang kilalanin. Sa isang boses na basag pa rin ngunit puno ng bagong pag-asa, tinanong niya ito. Isang tanong na sumasakop sa lahat ng hindi nila masabi. Paano kita pasasalamatan? Makalipas ang ilang buwan, ang dating nakabibinging katahimikan ng mansyon ay napalitan na ng isang tunog na matagal nang hinahanap-hanap ng mga pader nito. Ang matamis na halakhak ni Sinag, ang mabibigat na kurtina na dati laging nakasara, ay ngayon ay malawak na nakabukas. Hinahayaang pumasok ang ginintuang sikat ng araw na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng bahay. Ang dating palasyong yelo ay isa na ngayong tahanan. Isang umaga, mula sa veranda, pinanood ni amihan sina Dalisay at Sinag sa hardin. Ang lalaking dati laging nakakunot ang noo at nakakulong sa kanyang opisina ay ngayon ay nakaupo sa damuhan. Ang mamahalin nitong office pants ay may bahid na ng lupa habang masayang nakikipaghabulan ng isang maliit na bola sa kanyang anak. Mas mabilis, Papa? Sigaw ni Sinag. Ang boses ay puno ng buhay at kagalakan. Isang tunog na dati yani pangarap lamang. Tumawa si Dalisay, isang tawang malalim at tunay. Isang tawang umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ibang-iba na siya. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na. Ang pader na nakapalibot sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. At sa lugar nito, isang hardin ng pag-asa ang nagsimulang mamukadkad. Isang ngiyang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni amihan habang pinapanood niya sila. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang bunga ng kanyang pasensya at pagmamahal. Maya-maya, iniwan ni Dalisay si Sinag na naglalaro at lumapit sa kanya. May daladalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot nito ang isa sa kanya. Amihan, panimula nito. Ang boses ay mahinahon. Tumingin ito sa anak na masayang naglalaro. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Pero salamat. Salamat sa lahat. Ngumiti lang si amihan bilang sagot. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang totoo niyan, patuloy ni Dalisay, medyo nag-aalangan. Tapos na ang trabaho mo dito. Magaling na si Sinag. Nagsasalita na siya. Tumatawa. Masaya na siya. Isang biglaang kaba ang naramdaman ni amihan. Ito na ba yon? Ang pagtatapos? Napansin ni Dalisay ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mabilis itong nagsalita. Hindi yon ang ibig kong sabihin, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi na nito itinatago. Ang ibig kong sabihin, tapos na ang trabaho mo, pero ayaw kong umalis ka. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong manatili ka, amihan. Hindi bilang yaya ni Sinag. Huminto ito, huminga ng malalim, at sinabi ang mga salitang babago sa lahat. Kundi bilang
pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Amihan. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Bago pa siya makasagot, isang maliit na boses ang pumukaw sa kanilang atensyon. Si Sinag. Nakatayo ito malapit sa kanyang ama, nakatingin sa kanilang dalawa. Nakita nito ang mga luha sa mata ni Amihan at ang seryosong mukha ng kanyang ama. At pagkatapos, sa harap ng kanilang mga mata, isang huling himala ang naganap. Dahan-dahan, sa nanginginig, ngunit determinadong mga binti, binitiwan ni Sinag ang pagkakahawak sa kanyang ama. Isang hakbang, dalawa. Natigilan sina Dalisay at Amihan, kapwa pigil ang paghinga. Ang bata ay naglalakad. Mag-isa. Ang kanyang destinasyon ay malinaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amihan. Patuloy ito sa paghakbang. Ang mga braso ay nakaunat. Hanggang sa wakas ay narating niya ito at bumagsak sa isang mahigpit na yakap. Sinalubong siya ng mga braso ni Amihan. Habang yakap-yakap niya ang bata, lumapit si Dalisay at niyakap silang dalawa. Ang kanyang malalaking braso ay binalot sila, pinagsama-sama sa isang mainit at ligtas na yakap. Nandito na kami, bulong ni Dalisay malapit sa buhok ni Amihan. Ang boses ay puno ng emosyon. Sumubsob si Amihan sa kanilang yakap, nilalasap ang bawat segundo. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng luha, lahat ay may katuturan. Nandito na kayo, sagot niya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng hardin na muling nabuhay, isang pamilya ang muling nabuo. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natutunan nilang mahalin ang bawat basag na piraso ng kanilang mga puso. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan o pagtakip sa mga sugat. Ito ay ang pagtanggap sa mga pait at sakit at ang paghahanap ng lakas sa mga ito upang matutunang magmahal muli ng mas buo at mas makabuluhan. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang siyang tunay na susi sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Amihan, Dalisay at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,